Magandang araw po mga kaisda. Babahagi ko po sa inyo ang konting kaalaman, mga praktikal na pamamaraan para magparami po ng hito. Praktikal pero epektibo ho. Sundan nyo po hanggang sa dulo nitong video para po may mapulot po tayong dagdag kaalaman. Sige ho. So makikita nyo yung pag-i-inject ng African hito, ano? Mag-i-inject tayo ng pituitary gland extract. Bali kada female breeder 0.5 ml ang sinasaksak nating solution. Ayan, naka 45 degrees sa katawan. Ayan. So mamaya anuhin rin natin yung pag-i-strip sa kanya after 8 hours. So ang time ngayon is 6:09. So mamaya mga 2 i-stripan natin siya. So yung mga nasaksakan na female, lalagay natin sa tubig ulit. So after 8 hours i-retrieve natin ulit sila para istripan ng itlog. So dito namin nilalagay sa malaking malaking cage para madali siyang makuha, hindi mo napapatuyan yung buong tangke para tipid sa tubig. So antayin natin after 8 hours. Yan. So ito yung pag-extract ng testes ng male hito breeder. Kaya pa. Puro yan, di ba? Yan ganda ayos okay. So kailangan hatiin yung tiyan ng male hito breeder para makuha yung testes. Ayan pag ganyang klase yung testes, maganda ang quality niyan, maganda yung breeder, ibig sabihin. Nakadikit siya. So inaabot na tayo ng 2:00 para i-strip na natin tong mga breeder na babaeng hito. So ito yung na-collect natin na mga testes. Yan, na-collect. So ayan, i-stripan na yung ating hito na babae. Yung na-injikan po natin kanina. Titilbangin ba to? Di na po. Tapos habang ini-strip siya, so kinakat naman yung testes. Yun. Ayan lakas. Pumupulandit. Ganda yung breeder na to. Ganda yung quality. Yan. So ang ratio po natin dito kung ilan yung babaeng hito na i-stripan ng itlog, ganoon rin po karami yung lalaki na hito na kukunan ng testes. Yun.
Yun, oh. Gusto lang may mapiga. Yes. So, ayan. Tapos lalagyan natin ng konting sodium. Matitimbang na to. So, ihahalo yung egg sa milk. Condense. Ayan. Para masimot yung punlay, kailangan pigang-piga yung testes. Melon. Ginatang. Then, ayan po. Ginatang sabi. Tinutlugan po ako. Haluin po yan. Haluin for about 1 to 2 minutes para mahalong mabuti yung itlog saka yung punlay ng hito bago po natin dalhin sa hatching tank. So ayan, lalagyan na natin yung pinaghalong itlog at punlay ng hito dito sa hatching tray. Kailangan manipis lang yung latag para mag-hatch siya kagad. Ayan. So, bakit ba tayo gumagamit ng hatching tray, ano? Kasi pag napisa yan, yung mga itlog ng hito na yan, yung pinagpisaan nila, may iwan dyan sa hatching tray. So, pagtanggal mo ng hatching tray, after 24 to 36 hours, nakadikit na yung mga eggshell dun sa hatching tray. Hindi na siya sasama dun sa tubig. So, may iwasan yung pagka-contaminate ng tubig sa hatching tank. Ayan yung pagkakalatag, oh. So, ayan. Saka, pag nailatag na yung mga itlog, lalagyan natin ng shower. Ano? Ayan. Shower. So, kung mapapansin nyo, itong klase ng itlog na to maganda. Kasi, actually, pagkalatag mo dyan sa hatching tray niyan, after 3 minutes, pagpangit yung yung klase ng itlog saka hindi na fertilize, kulay puti yan, mamumuti siya. Pero ito ano pa rin siya, green pa rin, dark green. Sabihin magandang klase yan. Sabihin maraming mapipisa dyan kasi well fertilized yung egg. Yan, sa kabila na si sir, kabilang tangke na. So ayan, design rin dito. Nalatag ni sir yung yung mga itlog ng hito sa hatching tray. Sa kabila na latagan. So eto yung hatching tray, yung pinahatch natin. Bali, alisin na natin yung hatching tray. Makikita nyo, ayan, yung mga ayan, dumikit na yung mga pinagpisaan nila. So, ibabaliktad lang, huwag nyong papagpagin para hindi masama yung
mga pinagpisa na itlog. Kasi siya yung magkakos ng fungal infection dito sa tubig. Ayan. So after 36 hours, alisin na natin yung hatching tray. Ayos. So ayan oh. Ayan na yung mga na-hatch. Nasa gilid-gilid na sila. So ayan oh. Alos pumunta na rin sila dito yung iba. Ibang na-hatch. Ayan. Mabuhay na sila. Ang dami. So yun, effective. Ayan oh, dami oh. Yun. So ayan na po yung mga swim up fry ng hito. Yung napapisa po natin ano. Makapal po. Yan. So after 2 days po ito nung inalis po yung hatching tray. Yan po, swim up fry siya. Yan, so after 6 days po, de-drain na po natin tong papisaan tangke. De-drain na po natin yung pinapisa nating mga hito. Yan. Para po i-stock na natin sa fish pan. After 6 days po yan. So ito ginagamitan ng net na pino. Tapos lalagay sa tub. Tapos dadali natin sa fish pan mamaya. Mga kaisda, makikita nyo no? Maababaw lang yung level ng tubig, yung pag-i-stackan po natin ng hito fry natin. Yan ho. So mga almost 2 feet lang yung lalim. Tapos lalagyan natin sila ng ng mga palapa ng nyog. Kung mapapansin nyo sa gawi doon, mga palapa ng nyog magsisilbing shelter nila yan. Tapos after 2 weeks, mga 1 inch to 1.5 inch po ang aabutin po ng size niyan. So ayan po, kailangan ng i-acclimatize muna. Kasi from concrete tank, malamig po yung tubig doon kaysa dito sa tubig sa fish pan. Kaya ina-acclimatize po bago pakawalan. Kaya mas maganda rin kung may shower ng tubig po yung fish pan Kasi nakakatulong po yan magdagdag ng dissolved oxygen po sa tubig. Kaya makikita nyo may mga palapa siya. Sisilbing shelter nila. So kung meron pa po kayong katanungan regarding po sa pagpaparami ng hito, wag po kayong mag-atubili na mag-message sa ating channel at sasagutin po natin sa abot ng ating makakaya. Sige po, peace and love po mga kaisda.